Sa mga nagdaang buwan, binobomba ng Ukraine ang Crimea gamit airstrike, drone, at misil para sirain ang mahahalagang target. Inaasahan ng Russia na handa ang air defense nila laban sa aerial attacks ng Ukraine, kahit mahina ang performance ng mga ito. Pero may isang bagay na hindi inasahan ng Russia: ang magawa ng Ukraine ang isang night raid sa kalaliman ng Crimea na nagtapos sa tuluyang pagkawasak ng isang mahalagang bahagi ng air defense ng rehiyon. Palihim na pumasok ang Ukraine sa gabi para sirain ang air defense ng Russia. Ngayon, isang hakbang na lang at muling mapupunta sa kamay ng Ukraine ang Crimea. Noong Agosto 12 iniulat ng United 24 Media na sinabi ng Ukrainian Special Operations Forces na nasira nila ang Russian TRLK-10 Skala-M radar system sa isang matapang na pag-atake noong gabi ng Agosto 10. Kung yun lang, hindi ito magiging malaking balita. Ang pagsira ng isang radar ay laging magandang balita, pero ang magawa ito sa teritoryong sinakop ng Russia sa loob ng mainland ng Ukraine ay halos normal na lang sa puntong ito ng digmaan. Hindi sa mainland tumama ang Special Operations Forces. Lumalim ito papasok sa Crimea, sa ilalim ng dilim ng gabi, para sirain ang isang radar system na mahalaga sa mga pag-atake ng Russia mula sa himpapawid at sa kanilang depensa sa ere. Sabi ng United 24, isinagawa ng Special Operations Forces ang matapang na operasyong ito sa tulong ng mga unit mula sa resistance movement na sangay ng organisasyon. Hindi gaanong kilala ang sangay na ito. Sadyang ganoon, sabi ng Ministry of Defense ng Ukraine. O Ministry of Defense, bahagi ng Special Operations Forces ang resistance movement. Sila ang nagtatayo ng mga network ng Ukrainian agents sa mga teritoryong okupado ng Russia. Ang mga ahente ay tinutulungan ng resistance movement sa pagsasagawa ng sabotahe, pagsira ng kagamitan ng kalaban, at pagpapalaya ng Ukraine mula sa mga mananakop na Ruso. Iyan lang ang nais ibahagi ng Ministry of Defense ng Ukraine sa atin. Pero kahit maikli ang paglalarawang iyon, maaaring magbigay ito ng ideya kung ano ang nagawa ng Ukraine noong gabi ng Agosto 10 hanggang 10. Karaniwan, kapag naririnig natin ang tungkol sa matagumpay na pag-atake laban sa Crimea, ito ay mga pag-atake gamit ang mga drone o missile. Mga pag-ataking mula sa himpapawid na kadalasang nakikita ng Russia, ngunit hindi nila napoprotektahan. Hindi ganoon kumilos ang kilusan. Ayon sa Ministry of Defense, tila nagawang makapasok ng Ukraine ang ilang ahente sa Crimea nang hindi napansin ng Russia. Maaaring ilang linggo nang nasa Crimea ang mga ahenteng iyon, minamanmanan ang mga target at nagbibigay ng impormasyon pabalik sa kanilang mga nakatataas. Nang natukoy ang Skala-M, maaaring ibinigay na ang utos na wasakin ito. Sumunod ang pag-atake sa gabi, habang ang mga ahente ng kilusan ng paglaban ng Ukraine ay nagsagawa ng opensiba sa likod ng linya ng kalaban na hindi inasahan ng Russia. Siyempre, lahat ng ito ay haka-haka lamang. Ang isang organisasyon na kasing lihim ng Special Operations Forces ay hindi kailanman ibubunyag ang lahat ng detalye, lalo na't alam nito na ang impormasyon ay mahalaga sa digmaan. Kung mas marami pang matutunan ang Russia sa mga Ukrainian, mas handa sila sa mga susunod na atake na maaaring base sa nangyari noong Agosto 10. Binibigyang diin ng Euromaidan Press ang pagiging lihim na ito sa kanilang ulat tungkol sa matapang na pag-atake ng Ukraine, na binabanggit na ang Special Operations Forces ay walang ibang ginawa kundi kumpirmahin na nangyari nga ang pag-atake. Di sinabi ng grupo kung anong armas o sundalo ang ginamit para sirain ang radar ng Russia. Kaya lahat ng impormasyong lampas doon ay haka-haka lang, ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine tungkol sa kilos ng paglaban. May ilang detalye tayo kung saan nangyari ang pag-atake. Sabi ng Euromaidan Press, inalis ng mga operatiba ng Ukraine ang Skala-M sa Abrikosivka. May kalituhan pa rin dahil ayon sa Euromaidan Press, may dalawang Abrikosivka sa Crimea. Ang isa ay nasa kanlurang baybayin ng peninsula, sa loob ng distrito ng Yevpatoria. Ang isa pa ay nasa silangan, matatagpuan sa loob ng Feodosia. Hindi sinasabi ng Special Operations Forces kung alin sa dalawang lokasyong ito ang tinamaan nila. Hindi mahalaga kung alin. Ang importante ay nakumpirma ang pag-atake at winasak ng Ukraine ang isang mahalagang Russian radar system. Nag-post ang Special Operations Forces sa Facebook tungkol sa pag-atake, pero kaunti lang ang detalye maliban sa pag-amin na nangyari ito. Sinira ng Special Operations Forces ang makapangyarihang radar sa TOTAR Crimea ayon sa The Post. Noong gabi ng ika-9 hanggang ika-10 ng Agosto, 2025, sinira ng Special Operations Forces ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Radio Location Complex, TRLK-10, Skala-M sa Mambabatas Pambansa, Apricot TOTAR, Crimea.
Mambabatas pambansa. 8. Ang Prokot ay tila tumutukoy sa Abrikozivka. Bukod doon, hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang pahayag tungkol sa kung paano isinagawa ng Ukraine ang pag-ataking ito. Tungkol naman sa Russia, wala rin itong masyadong sinasabi. Ayon sa Ministry of Defense, 15 drone ng Ukraine ang pinabagsak ng Air Defense Fleet ng Crimea noong gabi ng pag-atake. Mukhang hindi lahat ng drone na ipinadala ng Ukraine ay napabagsak dahil iniulat ng United 24 na may mga mamamayan ng lungsod ng Sarki na nag-ulat ng mga pagsabog sa kanilang paligid. Tahimik pa rin ang Russian Ministry of Defense tungkol sa pag-atake sa radar system. Bihira nilang aminin ang pagkasira ng kanilang kagamitang militar maliban na lang kung napakalaki ng pag-atake at naniniwala ang Russia na maaari nilang palabasin itong isang teroristang pag-atake. Iba ang nangyari noong Agosto 10. Tahimik at eksakto ang Special Operations Forces. Palihim silang pumasok sa Crimea at sinira ang isang radar system mismo sa harap ng Russia. At wala talagang magawa ang mga tropang Ruso na nakaistasyon sa Crimea tungkol dito. Gayunpaman, ang pagbanggit ng Russian Ministry of Defense tungkol sa mga drone ay nagbubukas ng ilang posibilidad kung paano nagawa ng Ukraine ang pagsira sa radar na ito. Una at pinakahalatang posibilidad ito, isang Ukrainian na drone ang bumagsak sa Abrakozivka. Noong Agosto 10 kasama nitong winasak ang isang Skala M radar system. Posibleng nangyari iyon. Hindi ito ang uri ng operasyon na mangangailangan ng mga unit ng resistance movement, ng Special Operations Forces, at ng kanilang mga network ng mga lihim na operatiba. Mas tugma ang pangalawang posibilidad sa pinaniniwalaan naming operasyon ng resistance movement. Posibleng ang 15 drone na pinabagsak ng Russia sa Crimea ay hindi talaga para tumama sa target. May isa nang nakalusot sa Saki. Pero hindi iyon ang totoong layunin. Sa halip, maaaring inilunsad ng Ukraine ang mga drone ito para ilihis ang depensa ng himpapawid ng Russia na naglalagay sa kanilang mga tropa sa mataas na alerto para sa mga susunod na pag-atake ng drone. Dahil sa gulo, nagtagumpay ang mga operatiba sa misyon. Nasabotahe ang Skala M at nakatakas habang abala ang Russia sa mga drone. Muli, ito ay haka-haka lamang. Hindi ibubunyag ng Special Operations Forces kung ano talaga ang nangyari noong Agosto 10 maliban sa pagkumpirma na may nasirang Skala M. Sa Skala M, ipinaliwanag ng Special Operations Forces sa Facebook kung bakit ito ang napili nilang sistema. Ang TRLK, 10 Skala M ay isang Soviet-Russian na track radio location complex na may parehong pangunahing at sekundaryang kakayahan sa pagtukoy ng mga target sa himpapawid. Ayon sa pahayag, dinisenyo ito para kontrolin ang trapiko sa himpapawid, lalo na sa mga ruta at lugar ng paglapit. Kaya mahalaga ito sa pamamahala ng trapiko. Ang aksyon ng radar ay may radius na hanggang 300 at 50 kilometro. Ang 300 at 50 kilometro ay katumbas ng humigit kumulang 217 milya. Sapat iyon para matakpan ang malaking bahagi ng Dagat Itim na naghihiwalay sa Crimean Peninsula at mainland Ukraine. Ayon sa United States Naval Institute, ang Dagat Itim ay may lawak na 700 at 30 milya mula silangan hanggang kanluran. Gayunpaman, saklaw nito ang bahagi ng dagat na umaabot sa pagitan ng Bulgaria at Georgia. 160 milya lang ang sukat mula Hilaga hanggang Timog na mahalaga para sa Ukraine. Hindi man saklaw ng Skala M ang buong Black Sea, sapat naman ang abot ng radar para matutukan ang mahahalagang bahagi ng dagat. Bukod sa impormasyong iyon, lihim din ang operasyon ng Special Operations Forces laban sa Skala M. Anumang teknikal na dokumento na maaaring magpaliwanag ng mas detalyado tungkol sa kakayahan nito ay hindi matatagpuan sa internet. Dahil malamang na ito ay mahigpit na itinatago. Sa loob ng Rusya, alam natin na ang radar ay itinayo noong panahon ng Soviet na ginagawa itong isa pang halimbawa ng pag-asa ni Putin sa mga lumang kagamitan ng Rusya para labanan ng Ukraine. Mukhang hindi inilipat sa Crimea ang Skala M para sa digmaan. Malamang matagal na itong nandoon. Sa totoo lang, dating teritoryo ng Soviet ang Ukraine. Ang Skala M na winasak ng Special Operations Forces ay maaaring matagal nang nakatayo sa Crimea, marahil ilang dekada na. Kung ganoon nga ang kaso, ipinaliliwanag nito kung bakit maaring naglunsad ng ground assault ang Special Operations Forces gamit ang mga operatiba ng kilusan ng paglaban. Nalaman ang lokasyon ng Skala M mula sa Soviet documents sa Ukraine, kaya napadali ang operasyon. Sabi ng Special Operations Forces ang radar ay puro wasak na bakal at alikabok na lang.
Ngayon tatalakayin natin ang kahalagahan ng pag-ataking ito sa digmaan sa Ukraine. Nagbigay ng malaking pahiwatig ang pahayag ng Special Operations Forces sa Facebook nang tukuyin nito ang Skala M bilang isang sistemang ginagamit para sa pamamahala ng trapiko sa himpapawid. Dagdag pa sa parehong post, ang pagsira sa nasabing radar ay lubos na magpapahina sa paggamit ng mga anti-aircraft ng mga mananakop na ginagamit para maapektuhan ang mga sibilyang infrastruktura at mga sibilyan. Bagamat mukhang medyo magulo ang pahayag na yon, hindi ginagamit ang mga anti-aircraft na sandata para targetin ang mga sibilyang Ukrainian. Ipinapakita nito na ang pagsira sa radar ay may dalawang layunin para sa Ukraine. Pinahihinan nito ang kakayahan ng Russia na gumamit ng mga airstrike laban sa Ukraine at pinipigilan ang Russia na matukoy ang mga paparating na aerial assault na isinasagawa ng Ukraine. Simulan natin sa una sa mga layuning iyon na nakamit. Ginagamit ng Russia ang sinakop na Crimea para magkoordina at maglunsad ng mga aerial assault laban sa mainland ng Ukraine mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop noong Pebrero 2022. Kinumpirma ng 2022 na ginagamit ang air base sa Russia, Belarus at Crimea para umatake sa Ukraine mula Marso 2022. Sa mga unang linggo ng digmaan sa Ukraine, kontrolado ng Russia ang himpapawid. Ayon sa Radio Free Europe/Radio Liberty, pinupuntirya ng mga misil, bomba at paratrooper ng Russia ang sibilyan at militar na infrastruktura sa Ukraine para makuha ang mahahalagang teritoryo. Alam na natin na halos wala ng eroplanong Ruso sa Ukraine dahil panlilinlang lang ang sinasabing dominasyon ng Russia sa ere. Noong Marso 2000 at 22,200 sorties kada araw ang pinapalipad ng Russia. Ngayon, halos wala na. Mas pinipili na lang ngayon ng Russia na magpakawala ng mga misil at bomba mula sa mga paliparan sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang Ukraine, na nakasira ng 400 at 21 eroplanong Ruso at 300 at 40 helicopter mula nang magsimula ang digmaan, ay may malaking kinalaman sa pagbabagong iyon ng estratehiya. Noong Marso 2022 naniwala ang Russia na kaya nitong kontrolin ang himpapawid sa Ukraine gamit ang mas malaking puwersa ng himpapawid. Iniulat ng Radio Free Europe/Radio Liberty na naging problema ang Crimea dahil nagpapadala ang Russia ng mga fighter jet mula sa mga base ng himpapawid sa peninsula papunta sa rehiyon ng Lviv sa Ukraine. Ayon kay Oleksandr Mushenko ng Center of Military Legal Studies sa Kiev, ginagamit ng Russia ang Tupolev bomber na may Kh-100 at isang cruise missiles laban sa Ukraine. Maaaring hindi na pumapasok sa teritoryo ng Ukraine ang mga bomber na iyon, ngunit ang mga misil mula sa Crimea ay nananatiling patuloy na problema para sa Ukraine. Noong Hunyo 29, 2025 iniulat ng New Voice of Ukraine na inatake ng Russia ng ballistic missile ang Mykolaiv, Ukraine. Ang pag-ataking iyon ay medyo bihira, gaya ng itinuro noon ng gobernador ng rehiyon na si Vitaly Kim. Gabi, inatake ng kalaban ang Mykolaiv gamit ballistic missile mula sa 6 na launcher sa Crimea. Sa totoo lang, akala ko 4 lang yon dahil 2 ang nasira ng aming mga ATACMS. Pero mukhang nagdala pa sila ng 2 pa at lahat ng iyon ay pinaputok sa Mykolaiv. 3 ay cluster warheads, 3 ay karaniwan. Matagal na rin mula nang nakita namin ganito, sabi ni Kim. Malinaw ang mensahe. Patuloy pa ring nagpapalipad ng mga misil sa Ukraine mula Crimea. Lalong lumalala ang sitwasyon. Posibleng may Iskander-M missiles na rin ang Crimea. Ayon yan sa Kanal 13 na nag-ulat noong Mayo na ginagamit ng Russia ang Crimea bilang launching pad para sa mga mapaminsalang sandatang ito. Kinilala nila si Dmitry Pletanchuk, tagapagsalita ng Ukraine Navy, na nagsabing ginagamit ng Russia ang Crimea bilang launching pad ng Iskander-M missile, isang tactical complex. Sa paggamit nito, sinusubukan nilang bawasan ang distansya at, ayon dito, ang oras ng paglipad para mabawasan ang posibilidad ng ating reaksyon upang mapababa ito. Sa kasamaang palad, hanggat hindi pa napapalaya ang mga teritoryong ito, gagamitin pa rin ito ng kalaban sa ganitong paraan. Hindi pa napapalaya ang Crimea, hindi pa man lang. Gayunpaman, ang pag-atake ng Special Operations Forces sa Skala M radar system ay biglang nagkaroon ng mas malaking kabuluhan. Alam na natin ang gamit ng kagamitang iyon sa pagtulong sa Russia sa pagdirekta ng trapiko sa himpapawid. Ang mga misil na pinapalipad ng Russia patungong Ukraine mula Crimea ay kailangang i-coordinate. Ganoon din ang mga eroplanong ginagamit ng Russia
para magpalipad ng mga misil na ito. Kung walang radar system, hindi matutulungan ng Russia pamahalaan ang trapiko sa Crimea at Dagat Itim. Posibleng maganap ang mga banggaan o kaya'y lumipad ang mga misil diretso sa daraanan ng mga eroplanong Ruso na nasa himpapawid na. Kung mukhang malabo yon, tandaan mo lang ito. Aksidenteng binomba ng Russia ang sarili nila ng 100 beses sa unang 7 buwan ng 2025. Alamin kung paano at bakit nangyari ito sa aming video tungkol sa hindi sinasadyang pagsira ng Russia sa sarili nila. Pero ang punto dito ay kapag mali ang radar systems na ginagamit o kung wala talagang radar systems, maaaring magdulot ito ng malalaking pagkakamali. Umaasa ang Ukraine na mapapabagal ng pagkawala ng Skala M ang missile strike ng Russia mula Crimea. Pagkatapos ng lahat, binanggit ng Special Operations Forces sa kanilang pahayag na karamihan sa mga missile na ito ay hindi naman inilulunsad sa mga lehitimong target militar. Ginagamit ng Russia ito para sirain ang mga lungsod ng Ukraine at pumatay ng libu-libong sibilyan. Gayunpaman, nagkakaiba-iba ang eksaktong bilang depende sa pinagmulan ng impormasyon. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang Russia ay gumagamit ng isang malupit na estratehiya kung saan sinasadya nitong targetin ang mga sibilyan. Batay sa statista, mula Pebrero 24, 2022 hanggang Mayo 31, 2025, 13,341 sibilyang Ukrainian ang napatay at 32,700 at 44 pa ang nasugatan ng Russia. May 300 at 42 na namamatay at 800 at 39 na nasusugatan kada buwan, karamihan dahil sa mga misil at bomba ng Russia. Tandaan, ito ay mga kumpirmadong pagkamatay lang ng tanggapan ng United Nations High Commissioner for Human Rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Pinalawak ng United Nations ang datos. Tinukoy sa artikulo noong Hunyo 30 na 986 sibilyang Ukrainian ang namatay at 4,800 at 7 ang nasugatan mula Disyembre 1, 2024 hanggang Mayo 31, 2025. 37% ang itinaas nito kumpara noong isang taon at patuloy pang lumalala. Ayon sa artikulo ng Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights noong Hulyo 10, pumatay ang Russia ng 200 at 32 at nasugatan ang 1,300 at 43 noong Hunyo 2025. Iyan ang pinakamataas na bilang ng mga sibilyang napatay ng puwersa ng Russia sa nakalipas na 3.5 taon. Wala sa mga pagkamatay na ito ang aksidente. May layunin ang mga pag-atake ng Russia mula sa himpapawid laban sa mga lungsod ng Ukraine, gaya ng ipinaliwanag ng Atlantic Council sa isang artikulo noong Mayo. Bukod sa pagpatay at pananakit sa mga sibilyan, ang mga pag-atake mula sa himpapawid ng Russia ay lumilikha rin ng hindi matiis na mga kondisyon ng pamumuhay para sa mas malawak na populasyon ng sibilyan. Nagdudulot sila ng trauma at takot, habang pinipigil ang akses sa init, kuryente, tubig, serbisyong pangkalusugan, at iba pang kailangan. Sabi ng konseho, ang mga pag-ataking ito ay tungkol lamang sa pananakot sa mga tao ng Ukraine, wala nang iba pa. Pinipilit ni Putin sirain ang moral ng mga Ukrainian at may epekto ito. Ang pananakop ng Russia ay nagpilit sa 100 at 6 na milyong tao na lumikas at nagtulak sa 100 at 27 milyong tao na mga ilangan ng tulong na makatao. Ang pananakop para sakupin ang Ukraine ay nauwi sa isang digmaan ng terror laban sa mga sibilyan nito. Siyempre, ang pagsira sa isang Skala M air control system sa Crimea ay hindi magpapahinto sa walang pinipiling pagpatay na ito. Pero bahagya nitong mababawasan ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid galing Crimea. Unti-unti, tinatanggal ng Ukraine ang mga ganitong klase ng sistema para mabawasan ang presyon. Ganito na lang natin ilagay. Kung ang pagkasira ng Skala M noong Agosto 10 ay nangangahulugan na kahit isang Russian na misil ay hindi na makakarating sa isang lungsod ng Ukraine, mahalagang tagumpay ito para sa Special Operations Forces kami. Kailangan din nating tingnan ang kabilang panig ng barya na nagdadala sa atin sa isa pang layunin ng Ukraine sa kanilang pagsalakay sa gabi. Ginagamit ng Russia ang radar system sa trapiko sa himpapawid, hindi lang para sa sariling puwersang panghimpapawid. Kaya ring subaybayan ng mga ganitong sistema ang mga drone ng Ukraine, misil, at iba pang banta sa himpapawid. Kaya sanang gawin iyon ng Skala M kung hindi lang ito nasira. Pinalakas ng Ukraine ang drone attacks sa Crimea noong 2000 at 25 ayon sa Russian Ministry of Defense na nagsabing 15 unmanned aerial vehicles ang napabagsak noong gabing nasira ang Skala M. Noong Mayo,
Iniulat ng Defense Express na nagsagawa ang Ukraine ng pinakamalaking airstrike sa Crimea. Sinabi ng Russia na napabagsak nila ang 20 drone sa Black Sea at halos 100 sa Crimea. Ipinakita ng satellite image at video na tinamaan ng Ukraine ang ilang target sa makasaysayang strike na ito. Makalipas ang halos 2 buwan, naglunsad muli ang Ukraine ng isa pang pag-atake gamit ang drone. Sa pagkakataong ito ay tinarget ang ilang aerial asset ng Russia sa Crimea. Tinamaan ang mga imbakan ng bala, air defense equipment, at 3 helicopter. Mi-8, Mi-26, Mi-28 ayon sa security service ng Ukraine. Nagiging posible ang mga ganitong pag-atake dahil nakatuon ang malaking bahagi ng pagsisikap ng Ukraine sa pagsira ng mga istasyon ng radar sa mga katulad na lokasyon sa at paligid ng Crimea. 2 beses nang nangyari ang ganitong pag-atake noong Agosto bago sinabi ng Special Operations Forces na winasak nila ang Skala M. Noong Agosto 7, iniulat ng Kiev Independent na drone strike ng Ukraine ang nag-deploy ng Podlik K1, Shamnaput, Animal 6E at Nibo SVU. Lahat ng ito ay mga sistema ng radar na ginagamit ng Russia para tukuyin at subaybayan ang mga paparating na banta mula sa himpapawid galing Crimea. 3 araw matapos nito, iniulat ng Eurasian Times na nagtagumpay ang Ghost Special Unit ng Ukraine na sirain ang isang Shamnaput 8L6 Yensai radar na bahagi ng makabagong S-500 air defense system ng Russia. Ang pagdagdag ng Skala M sa listahan ay nagpapakita na may layunin ang mga pag-atake sa mga radar site na ito. May mga ligtas na aerial corridor ang Ukraine sa Black Sea at Crimea na ginagawa na nila ng ilang buwan. At ang paglikha ng mga corridor na iyon ang nagpapahintulot sa Ukraine na magsagawa ng mas malalaki at mas mapanirang drone strike laban sa Crimea kaysa dati sa kahit anong punto ng digmaan. Isa itong chip damage na paraan na katulad ng ginagawa ng Ukraine para pigilan ang Russia na pumatay ng napakaraming sibilyan nila. Ang pagsira sa air traffic control radar ay dagdag pang humina sa kakayahan ng Russia umatake sa Ukraine mula Crimea, lalo na matapos ang pagkamatay ng mga sibilyan. Pagdating sa paglulunsad ng sariling mga pag-atake ng Ukraine, maaaring sapat na ang isang nasirang Skala M para makalusot ang ilang drone sa depensa ng himpapawid ng Russia at mapatumba ang isa pang mahalagang target. Sa huli, ang muling pagbawi sa Crimea ang layunin ng Ukraine. Ang pag-atake noong Agosto 10 ay isang maliit na hakbang na nagpapalapit sa Ukraine sa pagtupad ng layuning iyon. Pero kahit maliit na hakbang, mahalaga pa rin ito. Habang patuloy na isinasagawa ng Ukraine ang mga pag-ataking ito, ang dating imposibleng paglalakbay tungo sa pagbawi ng Crimea ay nagsisimula ng magmukhang isang malinaw na posibilidad. Kung gusto mong malaman pa ang ginagawa ng Ukraine sa Crimea, naglabas kami ng isang video na mas detalyadong tinatalakay ang pag-atake noong Agosto 7 na nabanggit namin kanina. Panoorin kung gusto mong malaman ang nagawa ng Ukraine sa pag-atake. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pagsisikap ng Ukraine na mabawi ang Crimea. At salamat gaya ng dati sa panonood.